Marcos, Kabanata 15. At pagdaka, pagkaumaga ay nangagsang-usapan ang mga pangulong saserdote pati ng matatanda at mga eskriba at ang buong Sanedrin, at ginapo si Jesus at inilabas siya at ibinigay siya kay Pilato at itinanong sa kanya ni Pilato, "Ikaw baga ang hari ng mga Hudyo?" At pagsagot niya ay sinabi sa kanya, "Ikaw ang nagsasabi." At isinakdal siya sa maraming bagay na mga pangulong saserdote. At muling tinanong siya ni Pilato na sinasabi, "Hindi ka sumasagot ng anuman? Tignan mo kung gaanong karaming bagay ang kanilang isinasakdal laban sa iyo." Datapot si Jesus ay hindi na sumagot ng anuman. Ano pat nangilala si Pilato. Sa kapistahan nga ay pinagkaugalian niya na pawalan sa kanila ang isang bilanggo na kanilang hingin sa kanya. At mayroong isa na kung tawagin ay Barabas, na nagagapos na kasama ng nangaghimagsik, mga taong nagsipatay ng mga tao sa panghihimagsik. At nagsipanhik ang karamihan at nangagpasimulang hingin sa kanya na sa kanila'y gawin ang gaya ng sa kanila'y laging ginagawa. At sinagot sila ni Pilato na sinasabi, "Ibig ba ninyo na pawalan ko sa inyo ang hari ng mga Hudyo?" Sapagkat natatalastas niya na sa kapanaghilian ay ibinigay siya ng mga pangulong saserdote. Datapwat inudyukan ng mga pangulong saserdote ang karamihan na si Barabas na muna ang siya niyang pawalan sa kanila. At sumagot na muli si Pilato at sa kanila'y sinabi, "Ano nga ang aking gagawin sa inyong tinatawag na hari ng mga Hudyo?" At sila'y muling nagsigawan, "Ipako siya sa krus." At sinabi sa kanila ni Pilato, "Bakit? Anong masama ang kanyang ginawa?" Datapwat sila'y lalong nagsigawan, "Ipako siya sa krus." At sa pagkaibig ni Pilato na magbigay loob sa karamihan, ay pinawalan sa kanila si Barabas. At ibinigay si Jesus, pagkatapos na siya'y mahampas niya, upang siya'y ipako sa krus. At dinala siya ng mga kawal sa looban, na siyang pretoryo, at kanilang tinipon ang buong pulutong. At siya'y kanilang dinamtan ng kulay ube, at nang makapagkama-kama ng isang putong na tinik, ay ipinutong nila sa kanya. At nagpasimula silang siya'y batiin, "Aba, hari ng mga Hudyo!" At sinakta nila ang kanyang ulo ng isang tambo, at siya'y niluluraan. At pagkaluhod nila, siya'y sinamba. At nang siya'y kanilang malibak na, ay inalis nila sa kanya ang kulay ube, at isinuot sa kanya ang kanyang mga damit, at siya'y kanilang inilabas upang ipako siya sa krus. At kanilang pinilit ang isang nagdaraan, si Simon na taga Cirene, na ama ni Alejandro at ni Rufo, na nanggagaling sa bukid, upang sumama sa kanila, upang pasanin niya ang kanyang krus. At siya'y kanilang dinala sa dako ng Golgota, na kung liliwanagin ay ang dako ng bungo. At siya'y dinulutan nila ng alak na hinaluan ng mira. Datapwat hindi niya tinanggap. At siya'y kanilang ipinako sa krus, at kanilang pinaghati-hatian ang kanyang mga damit, na kanilang pinagsapalaran, kung alin ang dadalhin ng bawat isa. At ikatlo na ang oras, at siya'y kanilang ipinako sa krus. At ang pamagat ng pagkasakdal sa kanya ay isinulat sa ulunan, "Ang hari ng mga Hudyo." At ipinako sa krus na kasama niya ang 2 tulisan, isa sa kanyang kanan at isa sa kanyang kaliwa. At siya'y inalipusta ng nagsisipagdaan na pinatatango-tango ang kanilang mga ulo, at sinasabi, ikaw na iginigiba mo ang templo, at sa 3 araw ay iyong itinatayo. Iyong iligtas ang sarili mo,
at bumaba ka sa krus. Gayon din naman ang mga pangulong saserdote, pati ng mga eskriba. Siya'y nimumura na nangagsasalitaan sila na sinasabi, nagligtas siya sa mga iba, sa kanyang sarili ay hindi makapagligtas. Bumaba ngayon mula sa krus ang Kristo, ang Hari ng Israel, upang aming makita at sampalatayanan. At minumura siya ng mga kasama niyang nangapapako. At nang dumating ang ika-6 na oras, ay nagdilim sa buong lupa hanggang sa oras na 9. At nang oras na 9, ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, Eloi, Eloi, lama sabatani? Na kung liliwanagin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At nang marinig ng ilang nangaroon, ay sinabi nila, narito, tinatawag niya si Elias. At tumakbo ang isa, at binasa ng suka ang isang espongha, saka inilagay sa isang tambo, at ipinainom sa kanya, na sinasabi, pabayaan ninyo, tignan natin kung paririto si Elias upang siya'y ibaba. At si Jesus ay sumigaw ng malakas na tinig at nalagot ang hininga. At ang tabing ng templo ay nahapak na nagkadalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba. At ang senturyong nakatayo sa tapat niya, nang makitang malagot ang hininga niya, ay kanyang sinabi, katotohanang ang taong ito ay anak ng Diyos. At mayroon din namang mga babae na nagsisitanaw mula sa malayo. Nasa mga yaoy nangaroroon kapwa si Maria Magdalena at si Mariang ina ni Santiago na bata at si Jose at si Salome, na nang siya'y nasa Galilea ay nagsisunod sila sa kanya at siya'y pinaglilingkuran nila, at mga iba pang maraming babae na nagsiahong kasama niya sa Jerusalem. At nang kinahapunan, sapagkat nooy paghahanda, sa makatwid bagay ang araw na nauuna sa Sabat, dumating si Jose na taga Arimatea, isang kasangguni na may marangal na kalagayan, na naghihintay rin naman ng kaharian ng Diyos. At pinangahasan niyang pinasok si Pilato, at hiningi ang bangkay ni Jesus. At nang ilala si Pilato kung siya'y patay na, at nang mapalapit niya sa kanya ang senturyon, ay itinanong niya sa kanya kung malaon ang patay. At nang matanton niya sa senturyon, ay ipinagkaloob niya ang bangkay kay Jose. At binili niya ang isang kayong lino, at pagkababa sa kanya sa krus, ay binalot siya ng kayong lino at inilagay siya sa isang libingan na hinukay sa isang bato. At iginulong niya ang isang bato hanggang sa pintuan ng libingan. At tinitignan ni Maria Magdalena at ni Mariang ina ni Jose kung saan siya nalagay.